Kapapasok lamang pong balita, may naganap na pagsabog sa isang bodega ng paputok sa Bukawi, Bulacan. At kaugnay po nito, makakausap po natin si Bukawi, Bulacan Bureau of Fire Senior Inspector Renante Batchine. Magandang tanghali po sa inyo, Senior Inspector Batchine. Si Connie Sison po ito. Magandang tanghali po, ma'am. Opo, ma'am. Magandang tanghali po. Ano pong update natin sa sitwasyon dyan sa Barangay Binyang First kung saan po naganap itong pagsabog? Yes po, ma'am. Dito po rin po tayo sa site. Nagkakandak po tayo ng operation. Sa ngayon po, umabot po ng fourth alarm po yung alarma ho natin. Kaya yung mga fire trucks na malalapit dito sa mga bayan ay nandito na po. Nagkakandak na po ng firefighting operation. Pagawaan po ito ng paputok, sir? Tindahan po. Tindahan po. At Ang involved tindahan. po dito, bali approximately 4 pong tindahan po yung involved po dito. Meron hubang mga nasaktan o nadamay po dito sa pagsabog na ito? Meron po tayong reported injured, may estimated po nasa 7 at saka 3 nasa 10 po. Nasa 3? Sorry po, pakiulit lang po. 10. 10? 10 po, 10. Okay. Opo. Ang sugatan po yan. Injured po, yes po. Okay, ano ho yung tinitignan nating dahilan ng pagsabog, sir? Yung titignan po natin, kasi ang explosion po, reported, nanggaling po dito sa loob ng tindahan. Ngayon po, malalaman natin, magkakandak po tayo ng investigation po pagkatapos po ng firefighting operation po. Dahil hanggang po, hindi pa po tayo masyado makalapit dahil nagpuputukan pa po yung mga firecrackers. Okay, pero so hindi pa pala contained sa mga oras na itong Ay, hindi pa po. Oo. So sa ngayon, sir, ano pang tinitingnan natin ng mga establishmento o mga katabi? May mga kasi 4 na ho yung mga nadamay doon sa pagputok na yan. Meron pa ho tayong tinitignan? Marami ho ba yan na nakalinya ng mga nagtitinda pa ng paputok? Yes po, bali ano po sila, isolated po itong 4 na tindahan po na to. Ang katabi po niya is yung mga apartment. Mercantile, ano po. Alright. So talagang medyo delikado rin dahil hindi lang ito, kumbaga ito ho ay hindi kasama doon sa mga binibigyan ng permit na lugar, sir? Ganun ho ba yan? Kung saan nagbebenta? Ito po, meron pong may permit po ito dahil ang policy po naman talaga dito, ang minamonitor po natin ay dapat po walang residential residential po na nasisituate po dito sa mga lapit sa mga tindahan ng paputok. Yun nga po ang tinatanong ko, sir. Paano po? Go ahead, sir. Meron po kaming nakitang casualty ngayon. Meron na hong isang patay, sir? Opo po. Meron po isa. Isa po tayong nakitang patay ngayon. Ito ho ba ay trabahador? Na-identify na ho ba? Hindi pa po natin na-identify dahil halos wala po. Talagang sunog na sunog. Alright. At sa kasalukuyan, sir, kaya ako nabanggit yung lawak po nitong nangyayaring sunog na ito. Ilan pa ho yung katabi niya na mga iba pang paggawaan, tindahan at maaari hong madamay pa? Hindi na po. Bali, ito po yung sinecure po natin, yung mga nearby establishment. Yun po binabantayan po na ating mga firefighters po ngayon. Para so 4 lang ang total? 4 po yung total na mga tindahan? Yun lang po? Tindahan po, opo. Okay. Pero kaya ko natanong kanina yung tungkol po dun sa permit. Sabi nyo meron itong permit. Pero sabi nyo rin na malapit ito sa residential area, sa mga apartment. Paano ho nangyari at nabigyan ho ito ng permit pag ganon? Hindi po, ma'am. Bali, itong mga mercantile establishment po dito, wala pong natutulog po dito, ma'am. Tindahan lang po. Okay. Pero yung mga apartment, sabi nyo nakalapit? Secured naman po ngayon? Bali, malayo po yung mga pagawaan. Meron po dito pagawaan ng tangke ng tubig. Yun po yung malapit po dito. Sir, pwede ho tayo manawagan, may kakulangan pa ho ba na maaaring gusto nyong ipanawagan in terms of yung mga kasamahan nyo po sa pag-responde dyan? Nasa anong alarm na po tayo? Nasa fourth alarm na po, ma'am. Bali, possible po hindi na po tayo mag-escalate ng alarma dahil na-confine naman na po natin
Pero hindi pa po natin pwedeng i-declare na confined dahil meron pa pong nagliliparang mga paputok na sumasabog. Sir, dito sa video na amin pong nakita, meron hong nakabagsak na truck na para hong L3 to, 100 na van. Yes po, opo. Alright, pakidescribe Yan po ho yung sa amin. Yan ho ay nagkaroon ho ng, kumbaga tumilapon ho? Paano ho sa lakas po Yes ng po. pagsabog? Yes po, sa lakas po ng pagsabog, marami pong tumilapon na truck. Actually nga po, yung isang poste po ng tindahan, ay sa pagsabog, umabot po ng ilang, nasa 50 meters po, 50 meters. Okay, talaga hong napakalaki pala itong nangyaring pagsabog na ito, napakalakas. Alam niyo ho kung ano yung mga nandoon na mga itinitinda na maaari hong nag-cause ng ito? Alam natin, 4 yan, 4 na tindahan po ang naapektuhan at lahat ay nasunog lahat ng paninda nila, kumbaga, sir. Opo. Lahat yan talaga ay nag-cause nitong malakas na pagsabog. Ano ho, ang nakita natin, Yes, isa pa bakit po? lamang ho yung mga inailalabas na sabi nyo kaninang sunog na sunog at nagpabilang na ho yan sa, kumbaga, casualty. Hindi po, bali po yung casualty na po yun, sa pagsabog po, tumilapon siya. Pero buhay. Buhay pa Hindi po, naman? patay na po, patay. Patay na talaga. Okay, nililinaw ho natin kasi kanina ho parang nabanggit nyo nga na hindi. Tapos ito na, sabi nyo nga ngayon, talagang patay ho yung isa na sunog na Patay sunog po. na. Okay, patay. Isa ho. So Yes, far isa, okay yung po. nakita ho natin. What Opo, about di pa sir, po yung mga yung- sugatan? 10 pa rin ho ba yung ating nasa bilang ngayon as we Opo, speak? after yung mga nandito po, 10 po. Ano po yung sinasabi po nung ating mga 10 ho na mga sugatan dyan? Ilan ho ba silang naroon sa bawat tindahan po? May idea na ho tayo? Ay, wala pa po. Wala pa po tayong data tungkol po dyan. Wala pa po tayong makukuhang data dahil nagkakaabala po sa operation po muna naman. Okay, sir, hindi na ho namin kayo gagambalain pa, at alam namin Okay po, na yes po, matindi ho ma'am. itong Salamat nagaganap po. dyan. Maraming salamat na lamang po sa ibinigay niyo sa Okay aming po, oras. salamat po. Yan po naman si Senior Inspector Renante Batchine.